Now, sabi ni Senator Ping Lacson ay handa na daw po ito. Yung abogado ni Cabral ay nagpasabi na sa kanila bago mangyari ang insidenteng ito. So ibig sabihin, naging malinaw na ang isipan ni Cabral, di ba? Sigurado na siya sa kanyang hakbang na gagawin na magsasalita. Di sana maraming mga big fish ang malalambat. Ayan Ping, sabi ni Senator Ping, Cabral ready to talk. Now, kung inyong maalala, way back September 10, etong si Cabral may pagkatanggi-tanggi pa ito nung una. Kaya nga sabi ni Senator Ping Lacson kay Dizon, sabi niya, mabuti na screenshot pinadala sa akin, nag-usap kami ni DPWH Secretary Vince Dizon before noon, kinonfront niya talagang to his face, nag-deny to death na wala daw. Hawak ko ang screenshot, pinadala ko sa kanya. Yun. And sabi ko, Sec Vince, ito ang kausap mo na talagang lying through her teeth, kaya bahala ka na dyan. Kasi nga tumatanggi pa si Cabral noon sa akusasyon sa kanya Then Senate Blue Ribbon Committee accusing DPWH Undersecretary Catalina Cabral of lying through her teeth after she allegedly invited at least one lawmaker to make early insertions in the proposed 2026 budget. Yung SMS na pinadala kay Tito Soto. Sinasabi pa nga ni Ping Lacson, it could be her or it could be one of her staff ang nag-send ng message na to. And it looks like this is a generic message being sent to many. Na, sige, magsabi ka na dyan kung gusto mong mag-insert, di ba? Para maipapasok niya. Siya kasi yung gumagawa ng insertion through NEP. Pero yung klase nung insertion na yun sa NEP, yun nga yung nakakuha ng atensyon ng Pangulo natin. Na maraming mga nakita siya nung mag-review siya ng GAB, nakita niya, ang daming mga magkakapareho ng presyo, pero magkakaibang lugar, magkakalayo. Pero bakit pare-pareho yung mga presyo? At doon siya naghinala. Yun po yung nang pirmahan niya yung panukalang budget for 2025. Yun yung tinataka niya ng for later release or FLR. Na ikinagigigil ang kanyang kapatid rin sa kanya. Kasi nga, magtatapos na nga raw ang taon, hindi pa nire-release yung FLR. Pati yung ibang mga kongresista. Diba? That's correct, Jen. Ang daming circumstances na kaduda-duda nga sa pagkamatay ni Cabral. Now, going back dito, nagbago na yung isipan ni Cabral at ayon nga rito kay Senator Ping Lacson, na siya, ready na siya na magsalita. So, kaya ba bigla siyang namatay? Di ba? Yun nga yung nakakapagtaka Di ba? Ganon. Now, ito nga po yung sinasabi ko. Dapat, tawag dyan, iniingatan tong mga witnesses Lalo na yung susi, di ba? Sabi rin ni Brian Osaka, it is possible that those responsible may be connected to the anomalous infrastructure projects. I totally agree. Now, ano ba yung iniisip ko rito na posibleng nangyari sa kanya? Bakit po hindi niya kasama yung kanyang pamilya? Although sabi ng husband niya, sabi niya kay Cabral, sige, mag-unwind ka muna. Di ba? Pero ganun, mag-unwind, wala man lang kaibigan. Di ba? Sabihin natin na ayaw mo kasama pamilya mo, na stress ka. Di ba? Gusto mo ng bagong atmosphere. Magsasama ka ng tao Kasi kung mag-isa ka lang at nagkakaroon ka na ng anxiety, di ba? Hindi makakatulong ang magsolo ka. At hindi po ordinaryong nilalang o tao, etong si Cabral. Mataas ang pinag-aralan niya at pareho rin po kaming galing ng same school. University of the East. Mukhang doon siya nag-aral ng engineering course niya.
'Di ba? So, ang palagay ko po diyan talaga, Ems, tama ka, malamang meron niyang kausap, meron siyang katagpo dun sa lugar na yon na kung saan kung mapapansin kung inyong mapansin lang din, hindi ho talaga ito pinupuntahan, ng mga tao. Ayan 'no, walang establishment, 'di ba? Yung lugar wala. Walang makakapansin, walang walang possibility na of, getting overheard ng mga marites, 'di ba? At kung merong mantsitsismis, alam mo, makakaiwas ka kapag may mga lumalapit at didikit-dikit, 'di ba? So perfect 'yan kung meron kayong, matinding, pag-uusapan, talagang sikretong kailangan. Isa pa, hindi bago kay Cabral yung ganyan. Tandaan nyo, corrupt person si Cabral, 'di ba? Diretsahan lang tayo, corrupt si Cabral. Natural kapag ka corrupt, gumagawa ng katarantaduhan, hindi po 'yan yung, parang tipong, lantad sa tao na magpapahalata na merong, something, fishy, 'di ba? Na nakakasuspetsa yung kanyang, galaw. So naturalmente, mag-uusap 'yan sa isang lugar na talagang neutral, walang, puwedeng pakinig sa kanila, 'di ba? Posible rin 'yan na merong nanakot talaga sa kanya. Expected ko na rin 'yan, sa totoo lang, na may nanakot sa kanya. Lalo na, siguro nakarating sa kanila yung pagbabago ng isipan niya, na willing na siyang testify, willing na siyang kumanta, mag-tell all pa nga yata, 'di ba? Kasi gusto niya pong mapasama sa witness protection program. Hmm. Kaya nagbago yung kanyang isipan. At ito rin nga yung iniisip ko, yung mga nagtatanong, bakit matagal na walang Blue Ribbon Committee hearing? Dahil one of the reason is the budget. Pero, di ba recently nagkaroon ng hearing at ang iniimbestigahan naman ng Blue Ribbon yung BIR do sa mga tarantadong mga taga-BIR na korap. So ito yung inaabangan ko na na minsan nabanggit ni Lacson yan na siya yung merong susi na kapag ka narinig mo yung kanyang testimonya, tapos na ang investigasyon. Makukonclude mo na kung sino-sino talaga yung mga gumawa ng kalokohan sa budget natin. Nag-insertion para yung insertion pagnanakawan, pagpoporsye-porsyentuhan. Di ba? Yung kwento nga ni Bernardino, siya yung pinakautak. Sabi ko nga, di ba, palagi, hindi ako kumbinsido na merong politiko na siya yung pinakautak ng mga ito. Kung hindi, meron diyang taga-loob na kung saan ay, di ba, 2016 pa siya appointed dyan ni Mark Villar, ni Digong. So, taga riyan mismo ang nasanay ng gumawa ng kalokohan at yung bagong boss nila ay nilalamon na ng kanilang sistema. Diba? Sabi nga for the love of money is the root of all evil. Sa kasabihang Pilipino, kahoy mang babad sa tubig, sa apoy, idarang mo sa apoy, sa pilatang magdirikit. Diba? Kung hindi ka nga corrupt, pero nakikita mo naman yung corruption, maraming nabibenefit ng mga kasama mo. Nakikita mo yung positibong epekto sa kanilang kabuhayan. Di ba? So, ang tendency, mahulog ka na rin. Kaya nga sinasabi, nilamon ng sistema. So, si Cabral po, ang utak ng ganun. Siya yung nag-formulate na mismong sila Bernardino, hindi nila alam, hindi na ipaliwanag sa kanila. 'Di ba? Yung para at saka yung mga allocables, pwedeng i-allok sa kung kaninong contractors o sinong contractors, pero yung contractors na yon dapat ay willing magbigay ng advance na milyones. Ganun ang racket. Natural, kumikita rin siya, binibigyan siya ni Bernardino, 'di ba? Kaya ako, sanay na sanay itong makipag-meet up ng ganyan ng solo. Ganun din ang kanyang pamilya, alam nila. Isipin mo kung problemado nanay nyo, hindi nyo sasamahan. Problemado ang asawa mo, hindi mo sasamahan. Di ba? Driver lang.
Malabo yun. Mhm.